Yo, what's up mga master? Meron tayong pag-uusapan ngayon mga master. Ano ba ang magandang gitara? Ano ba ang dapat kong bilhin na gitara as beginners? At itatakil din natin dito mga master yung mga maisuggest ko na mga guitar brand dito sa Pinas na magaganda na ang quality. Pero take note mga master, itong video na to is hindi sponsored video mga master. Ito ay pag-uusapan lang natin mga master. Ayon yan sa experience ko mga master para makatulong na rin sa inyo na nag-i-start pa lang or nangangapa kung ano ba talaga ang magandang gitara. Itatakil natin yan dito mga master. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Hindi po ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na to kung susundin nyo o hindi yung mga sasabihin ko. Let's go! Example, may kakayanan kang bumili ng magandang klaseng gitara. Gusto mo rin magkaroon ng magandang klaseng gitara. Kas na sa atin na yung tipid-tipid kumbaga. Halimbawa, may titignan tayong mga factor dito mga master. Unang-una, pag yung mindset mo is yung budget mo 20k, bibili ka ng gitara, effects, at amps, yan, at mga may accessories. Pag ganun yung mindset mo, kumbaga, dahil mga ngapa pa lang ako ngayon, so more on practice, progress pa lang ako ngayon, bibilhin ko to, makakatugtog na ako, ganun. Okay yun. Pero kung datihan ka na gitarista, kumbaga tapos ka na sa part na yun na nag-i-explore, ang gusto mo na lang is magkaroon ka ng gitara na maganda, at may budget ka na 20k para sa gitara, humanap ka na ng worth 20k na gitara. Yan ang masuggest ko sa inyo mga master. Kasi in a long run, bibigyan ka niya ng magandang laban ng gitara na yan. Bukod sa maganda yung kanyang electronics, yung kanyang kahoy na ginamit, maganda at matitibay yung kanyang mga hardware. So, dun ka na. Bibigyan ka niya ng laban sa mahabang panahon. At hindi ka magsisisi pag binili mo yun. Yan. So, yun siya mga master, yung pinaka-goal mo. Kumbaga, mabili mo yung gitara na yun, then, siyempre mag-iipon ka na naman another para sa mga gadgets na gusto mo naman na bibigyan ka ng magandang laban. At ganun din sa bibili mo ng amps paghandaan mo. Ganun siya mga master. Pagdatihan ka na ng gitarista. Kumbaga parang long relationship ng hanap mo. Yun, ganun siya mga master. Para hindi ka magsisisi na sana binili ko na lang yung gitara na yun. Yan, di ba? Kasi pag nandun pa rin tayo sa mindset na meron tayong budget na 20k, tapos ganun, bibili ako ng gitara, ganito, makakabili na rin ako ng mga ganyan-ganyan. Kumbaga pagkakasyahin mo, ipapackage mo yung buo. So, mananatili ka pa rin doon sa nangangapa. Kumbaga, nandun ka pa rin sa stage na nangangapa ka pa rin. Yan. At dito naman tayo sa mga budget meal na mga gitara. I suggest mga master, magsama kayo ng mga kilala nyo na marunong tumingin ng gitara. Yan, kasi kahit budget meal yan, marami na tayong bibenta ngayon ng mga budget meal na mga gitara, pero maganda na rin yung quality. Siyempre, patsambahan na lang din yon sa marunong tumingin ng gitara, walang crack, yan, hindi curve yung neck, pantay yung frets, yung mga electronics gumagana lahat. So, magsama kayo ng marunong tumingin. Or yung pinaka may suggest ko talaga mga master, at ito ay experience ko lang mga master, hindi ka bibiguin ng mga gitara na mga made in Japan. Yung mga surplus. Yan, kasi may nagsasabi kasi sa akin kung maganda rin daw yung surplus. Actually mga master, yung surplus na mga gitara magaganda yan mga master. Lalo na pag made in Japan. Yan. Meron ako dati dalawang gitara. Meron akong Mason na made in Japan. At Fernandez na Super Strat na made in Japan. Napakaganda ng quality niya mga master. Kumbaga, ibang-iba talaga pag made in Japan. Kahit anong brand pa yan, hindi na tayo mag-ano sa brand, basta made in Japan. Magandang klaseng mga gitara yan mga master, at hindi kayo bibiguin. Low budget na mga gitara, pero magandang klase. Yan. Yun nga lang mga master talaga, yung cons din talaga dyan sa made in Japan na mga gitara, kailangan marunong ka rin talagang magpili, or meron ka rin kasama na marunong din magtingin ng gitara. Kasi minsan, ang major problem lang talaga sa mga second hand na mga gitara, mga surplus Japan, may mga cracks sa neck
Yan talaga yung pinaka crack sa neck or yung dito sa headstock. Yan, nagkakaroon ng crack dito banda, yan, yung dugtong dito. At meron dito. Yan lang titignan mo dyan mga master. At kung hindi kayo sure mga master, ako meron akong mai-recommend talaga na mga gitara na sa akin, tested na rin. At hindi ako binabayaran para sabihin to mga master. Yan, disclaimer lang. Mga brand na to na gitara na sasabihin ko sa inyo mga master, yung unang-una at na-test ko na rin yung mga gitara. Yan, although hindi naman lahat ng gitara nila na-test ko, pero the best yung Permata. Maganda yung quality ng mga pagkakagawa nila. Lalong-lalo na yung Stratocaster nila na gitara. Bakit ko nasabi mga master? Kasi may mga kilala ako mga gitarista, yan, na Permata yung gitara nila. So na-try ko. Mga iilan lang naman na product ng Permata, na-try ko yung Strat nila, yung headless guitar nila. So maganda yun mga master. Maganda kasi stainless steel frets na yan sa budget mill na gitara, naka stainless frets. Hirap kaya maghanap nun kahit nga mga branded na mga gitara hindi naka stainless frets. Ito yung panghuling may suggest ko sa inyo mga master na gitara na budget mill pero maganda ang binibigay din na quality niya mga master. At nung high school ako mga master, inipunan ko talaga itong gitarang to mga master na kahit hindi na ako magmemerenda sa recess mga master is okay lang kasi meron akong bibili na gitara, iniipon ko siya. Ito yung mga RG guitar, yan. RG Blues Breaker na bolt-on. Yan, wala din na ako nakakita ngayon ng bolt-on nila na gitara na RG Blues Breaker. Yung low budget lang na RG Blues Breaker na hindi siya arch type. Maganda ng gitara na yon. Yun yung una kong gitara. Doon ako una na in love sa pagigitara. Yung aking RG Blues Breaker. Yan. Ito lang sa video natin na ito mga master. Sana nagkaroon kayo ng ideya mga master sa mga beginners. Yan. Kung paano pumili ng ating magandang gitara. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.